Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 3 Devotion para sa ating Day 365 Daily Devotion na pinamagatang God fills those who honor Him. At ang Bible verse po natin ngayon ay matatagpuan sa Proverbs 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. At sa Tagalog po, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawa ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. At ang first teaching po natin ngayon, God is the owner of our lives and possessions. Alam naman po natin na hiram lang yung buhay natin dito sa mundo dahil si Lord yung nagmamayari na ito, lalong-lalo na mga bagay na meron tayong pagmamayari at mga lahat na nakita natin sa ating paligid na si Lord yung may-ari nun. Tanging hiram lang natin lahat ng bagay yun. At saka makikita mo kung gaano tayo kamahal ni Lord kasi binigay niya sa atin lahat ng mga nasa paligid na magagandang tanawin. Lahat ng pwede nating access sa mga paligid natin ay binigay niya yun para sa atin. At second po, God deserves the first part of our wealth. Ito po yung sa gawain sa Panginoon na unahin natin siya. Deserve niya maging una sa lahat. Pag may gawain po, kailangan unahin natin siya dahil siya nga inuuna niya tayo. Kailangan ibalik din natin sa kanya lahat ng kabaitan, karangalan na binibigay niya sa atin. And third po, God fills us with overflowing blessings. Parang pag nagbigay ka, parang 'di ba yung iba parang iniisip nila pag nagbigay ka mawawalan ka. Pero pag kay Lord, pag nagbigay ka, mas lalong nag-uumapaw na blessing pa yung ibabalik niya sa kanya. Kasi gusto niya yung mga generous people na pag nagbibigay, bukal sa puso nila yung pagbibigay, hindi yung napipilitan lang. Kaya ganun, parang pag nagbigay ka, ibabalik din sa'yo ni Lord ng doble pa, hindi nga lang doble, parang triple, nag-uumapaw talaga na hindi mo masusukat yung kaya niyang ibigay sa'yo. And yung application naman, first application po, honor the Lord with your wealth. Parangalan mo si Lord sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga natatanggap mong blessings, kasi ang swerte mo talaga pag binibigay niya sa iyo lahat. Diba minsan nga kahit hindi natin hingin, binibigay niya kasi alam niya kung ano yung kailangan natin. And next po, empty ourselves of love of possession. Parang ito yung mga bagay na nakita natin, i-empty natin yung puso natin na mahalin yung mga bagay na yun. Kasi temporary lang yun. Parang wag lalaki yung ulo mo pag lahat ng bagay meron ka na. Wag, kasi hiram lang yun, hindi yun sa'yo. Parang binigay yun ni Lord para gawin mo siya in a good way, hindi yung parang ipagyayabang mo siya na meron kang bagay na wala yung iba. Kailangan na empty mo yung puso mo na isa puso mo, isa buhay mo na lahat ng bagay na meron ka is hiram lang at hindi mo yung pag-aari. Kasi kung kaya ni Lord ibigay ng biglaan lahat sa'yo, kaya niya ring alisin yun sa'yo ng biglaan pag nakita niyang hindi ka karapat dapat para sa bagay na ibinigay niya sa'yo. And last po, let God fills us according to His generously. And ayun nga, sabi sa 2, diba, empty. Parang i-empty mo yung puso mo. Sa 3 naman, let God fill us. Parang ikaw, i-allow mo si Lord na kung i-fill niya yung puso mo, yung buhay mo ng blessings na ibibigay niya sa'yo. Kasi alam niya kung ano yung kailangan mo. Kaya kailangan pag nakakuha ka ni Lord na parang empty dapat yung puso mo para sa ganun ibigay niya yung buo sa'yo, lahat ng mga pangangailangan mo ibigay niya. Kasi siya talaga magpupuno nun. Hayaan natin si Lord na mag-fulfill sa buhay natin ng mga blessings. At ayun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at may ma-share nyo sa inyong pamilya. Yun lamang po. Thank you.